Hello, D-Fam! Inaamin ko. What? Minsan, kayo rin siguro. May mga probinsya tayong naririnig na parang walang dating. Parang walang kwentang puntahan. Pero teka lang, Stop! huwag ka munang judgmental. Dahil ang mga probinsyang to na madalas hindi pinapansin ay may mga kontribusyon pala na bumubuhay sa buong Pilipinas. Kaya tama na ang pagiging bias sa Cavite, Cebu, Davao, Batangas, Bulacan, at iba pang probinsya. Tara, alamin natin ang mga underrated na bayani ng ating bansa. Mr. D. Eastern Samar, ang tagapagtanggol ng kalikasan. Sa unang tingin, tahimik at liblib ang Eastern Samar. Pero alam mo ba na dito matatagpuan ang Summer Island Natural Park? Ito ang pinakamalaking protected area sa buong Pilipinas. Sinasalo ng gubat dito ang milyong-milyong tonelada ng carbon dioxide taon-taon. Parang giant air purifier ng Pilipinas. Wow! May mga endangered species rin dito na hindi mo makikita kahit sa Luzon o Mindanao. Kaya habang abala tayo sa syudad, sila naman ang tahimik na nagtatanggol ng ating hangin at biodiversity. Masbate, cowboy country ng Pilipinas. Akala ng iba, puro isla lang to. Pero alam mo ba na ang Masbate ang cowboy capital ng Pilipinas? Dito ginaganap ang taunang rodeo Masbateño, kung saan libu-libong bisita, turista at ranchers ang dumadayo. Economic driver din ito ng rehiyon at nagbibigay ng kabuhayan sa mga taga-probinsya mula sa karne, gatas at kabayo. At teka, ay sarili rin silang cattle gin bull farm para mas mapalakas ang livestock industry ng buong bansa. Pare, sinusutot! Sinusutot ang bulalo ko. Sultan Kudarat, supplier ng kape at palay. Minsan, nababalita lang ito dahil sa kaguluhan. Pero teka! Ang Sultan Kudarat ang isa sa pinakamalalaking tagagawa ng kape sa Pilipinas. Lalo na ang Robusta. Isa rin ito sa top rice producing provinces sa buong Mindanao. Ayon sa PSA, nakapag-ani sila ng halos 500,000 metric tons ng palay sa loob ng isang taon. Kahit hindi masyadong kilala, halos buong bansa ang sinusuplayan nito ng pagkain. Literal, binubusog tayo nito araw-araw. Woo! Nueva Vizcaya, ang likas yaman na di pinapansin. Marami ang dumadaan lang sa Nueva Vizcaya papuntang Baguio o Isabela. Pero alam mo ba, ang probinsyang ito ay mayaman sa mineral resources tulad ng ginto at copper. May mga internationally operated mining projects dito na kumikita ng bilyon-bilyon kada taon. At hindi lang yan. Sila rin ang isa sa top vegetable suppliers ng buong Luzon. Mula repolyo, carrots, hanggang sa sayote.
Dito makikita ang Lower Magat Ecotourism Park. Isang lugar kung saan pinagsasama-sama ang agrikultura, turismo, at kalikasan. Patunay na may balance ang kita at kalikasan kung gagamitin ng tama. That's right! Kaya huwag basta dadaan-daan lang. Baka nasa harap mo na ang kayamanang hindi mo lang napapansin. Apayao, ang forest guardian ng Hilagang Luzon. Narinig mo na ba ang Apayao? Marahil hindi. Pero ito ang probinsyang may pinakamaraming virgin forest na natitira dito sa Luzon. 88% ng land area ng Apayao ay forested. Kaya ito ang last frontier of nature sa Pilipinas. Dito rin naninirahan ang critically endangered Philippine eagle at mga hayop na di mo makikita kahit sa zoo. Dahil sa efforts nilang pangalagaan ang kalikasan, kinikilala ito ngayon bilang isang UNESCO Biosphere Reserve. Yes! Hindi lang sila may ambag, sila ang tagapagtanggol ng kalikasan natin. O ayan, Difam, simula ngayon, wag lang tourism at pagbabakasyon ang inaalam natin at pinupuntahan. Aralin din natin ang kahalagahan ng bawat lugar sa Pilipinas. Okay! Dahil minsan, ang tahimik, underrated, at di sikat, sila pala ang may pinakamalalim at pinakamahalagang ambag sa ating bansa. Kaya, i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D para mas maraming Pilipino ang ma-proud sa sariling atin. At laging tandaan, masayang matuto! Oh, baka naghahanap ka pa ng mapapanood. Try mong panoorin ang episode ni Mr. D tungkol sa mga bansang mas mahirap pa sa Pilipinas. Imagine, 1,500 lang ang monthly income sa ibang bansa dito. What's up, D-Fam? Iniisip mo bang mahirap na ang Pilipinas? Tama kayo. Ako naman eh. Eh paano? Kung sabihin ko sa'yo na may mga bansa pa pala na mas mahirap pa sa atin. Yung tipong mas mababa ang kita, mas mataas ang gutom. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Minsan, wala na talagang pag-asa ang mga tao roon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bansang mas naghihirap pa kesa sa Pilipinas. At maniwala ka, Diva, ibang level ang kwento ng ilan sa kanila. Tara! Mr. D. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!